Good afternoon. Basta po. Lutom na. Hindi kayo pinakain. Di ba may lunch dapat? Ano po? 5 hours lang daw. Kasi 6 hours ng pilos. Pero dapat sabi ng UWA, ang OFW, alagaan at mahalin. Diba? Kasi yung mga bayani yan. Yung mga bayani dapat hindi na mahal. Ikaw mamaya mamahal ka sa'yo. Sabihin mo lang kung wala. Kasi bakit? Yan ang sabi ng UWA dapat. Lahat ng OFWs pag nasa training, dapat o pagutuman. Pero ang tanong, bakit kayo hindi pinapakain? Alas 10, nagsimula. Mahigpit daw ang mga kono. Mahigpit. May kampanya palisi kasi na sinusunod sila. Kaya, sana, sa ibang pilos, kung hindi kayo sa Bangko de Oro, baka makapag-lunch break kayo, mahigpit ka dito. Kasi may nangyari dati na hindi maganda. Pinalabas, hindi na bumalik. Pinalabas, pagdating sa labas, may nangyari na hindi maganda. Kaya, ang gusto ng video, para safe kayo, kunting tiis na lang muna. No? Kasi, lutuman kayo, kung sa ibang speaker, antok ang inabot mo, pagdating sa akin, hindi ka naman aantukin. Kasi bakit? Subukan mo lang. Inaumidlip. Pag nakaidlip ka dyan, magugulat na lang katabi mo. Aangat na lang ang pit mo sa buwan. No? Wala akong speaker. Kaya walang antok pagdating sa parkour. Lahat ng gutom, busog. Busog ang ano? Sabi nyo ba? Hangin. Balik. Ha? Mabubusog din kayo. So after ko, after ang video, uwi na. Nasa ano na ba kayo? Departure tips. Ano? Tapos na? Tapos na? Wow. Sunod doon certificate. Tama? Pag may certificate na, pwede nang umuwi. Tapos, ilang araw na lang, 2 to 3 weeks, dapat flight na. Ano? Dapat gano'n sa batas, na. Kaya dapat siguro yung makaalis na. Ang tanong, sure na ba? Ang kayo ay makaalis na? Okay, sure naman. Kamusta naman ang excitement? Nung magtok si Ma'am Sandra din, okay naman. Nasa 100% ang dami natutunan. Tama? Ang tanong, kung mag-exam ako, after ko mamaya, kasi ang exam ko, yung part ni Ma'am Sandra din, na may sagot pa. Kasi, 1 to 50 items na naman ang exam ko lagi. Ang passing score, 149. Sanay ako kasi magbigay ng exam. Kasi ako dumanas ng exam dati. Nung sa akin, ng board exam. No? Ang tanong, paano Mr. Sam pag walang may sagot? May ibig sabihin, wala kang natutunan. Kunyari lang, nakaupo ka lang dyan, pero kung nasa isipan mo, habang nag-lecture, yung speaker dito, may certificate kaya ako mamaya. Tapos minsan, kunyari patama-tama, yes sir, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Pero sa totoo lang, yung focus ng mind, hindi naman talaga doon sa pinagsasabi ng speaker. Yung nasa isipan, yes ma'am, anong oras mo ba kami talaga pagkakawalan dito? Kasi, namamadaling uwi, ang layo ng pinagalingan. Kuya, pagod at gutom. Tama? Kaya walang ibang naisip, hindi. Ang nasa isipan, okay, oras ay yung kalabasan ko yan. Bago pagpatuloy, no? Magpapakilala mo na ako. Napakilala na ba ako sa Ma'am Sandra rin? Hindi pa? Hindi pa? Hindi, ayan dito.
Balik, ako na lang pakilala sa sarili ko. At least para sigurado na yung taong kausap nyo ay totoo. At pag oras may itatanong kayo, no, may sasagot sa katanungan nyo. At pag oras may matatawag kayo, may matawagan kayo. Tama? Ang tanong, binigyan ka naman kayo ni Ma'am Sandra rin kanina ng mga numbers dyan. Lahat ang saya namin ko, saya naman ay dyan ang bilang. Ano lang purpose nun? Just in case of emergency. Ang tanong ko, sigurado ba kayo? Sa lahat ng mga numbers na yun, pag tinawagan nyo, may sasagot sa'yo? Problema, no? At alam nyo ba kung sino makakausap nyo doon? Hindi, no? May tendency, ang sasagot sa'yo, the number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try call later. Yan ang nangyayari sa mga Pilipino sa labas ng bansa. Pag may problema, mas lalong lumalala ang problema at napahamak ng tuluyan. Kasi sa mga numbers na binibigay, hindi man lang makontak pagtawagan. Kaya ang pangalan ko, ito na. By the way, I'm Mr. Sam Carwal sa Tagapagsalita ng may Patilus, Mali hanggang sa Tari. Nandito rin po kami, ang ibalatan ng Mr. Sam. Nandito kami sa napalagang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya. Inyong malalaman ang buong detalye sa pagbabalik. Mabilis, mabagal. Mabilis ako magsalita, mababagal. Mabilis pa. Mabilis. Hindi maintindihan. Para maintindihan. Oo. Ngayon, ma'am, ang tanong, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Kayo, ma'am, ano gusto mo? Ha? Mabilis talaga, ma'am, no? Ma'am, gusto mo dito ka sa malapit? Meron na dali ng girlfriend ko na. Akala ko girlfriend yan. Bakit? Yan. Pangalan ko, Mr. Sam Carbahosa. Lista mo. Sulat mo. Mr. Sam Carbahosa. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Pagdating ko ng Manila, no, binago ko Sam. Para Social na. kunting level up naman. Social na siya, no? Social. Isip social ito eh. Ano siya? Okay! Sam Carbahosa ng Amipa. Yung part ni Ma'am Sandra Lin is part ko. Yung part ko, hindi niya part. No? Si Ma'am Sandra Lin po, signatory na certificate ninyo. Ako po, accredited ko ako ng UWA, accredited din si Ma'am Sandra Lin. Authorized signatory din sa mga certificate. Ilang part ko, iba. Anong part ko? Welfare assistance just in case of emergency. No? Oras na may problema, sir, bakit ano mo mayroon? Kasi may certificate na kami mamaya. Ay tapos naman lahat ng pagpirasa sa mga papers namin, ano bang magiging problema? Magtatanong lang, alam mo ba yung pinasukan mo? Sigurado ka na? Sigurado na. Talagang sinadyan natin na tayo. Ay, kasi may namin sobra, no? Okay? Ngayon, yung pinasukan mo, dapat alamin mo. Bilang isang OFW, sisiguraduhin mo na yung pinasukan mo na hindi ka mapahamak. Kasi kung kanina, sa part ni Ma'am Sandra Lin, 100% na ang excitement mo. Dito, mayroon akong batas na sasabihin sa inyo na dapat yung malaman. At pag nalaman mo yan, malaking bagay para sa iyo. Bakit? Maraming OFWs na umalis. Maraming OFWs na nagpipidus. Pero paglabas sa pidus, ang alam niya lang, magtrabaho siya doon. Tapos itong sahod niya, di ba? Pero pag oras na may problema, hindi alam kung ano dapat gawin. Hindi alam kung saan pwede pumunta. Kaya ang iba, naliligaw, sumbong dito, sumbong doon. Pag may problema sa labas ng bansa, ang nangyari, saka sa sumbong, nagsara na pala ang agency sa Pilipinas, nagsara na, nakauwi na ng Pilipinas, pero ang nireklamo niya doon, may kaugnay sa sahod niya, posisyon na hindi nasusunod, hindi nasolusyonan. Bakit? Wala ng agency. Nakarating na sa abogado ang problema, no? Ang nangyari, akala manalo, natalo pala sa abogado. Pag humingi ka na tulong, no? Manalo o matalo, magbabayad ka. Tama? Dito sa part ko, libre ang servisyo. Kaya ang number ko, 094 099 Sa 0960 513 5480. Bakit?
Email ko lang sila, dito sulat, nabilis. Nagtipos ka na. Nagtipos ka. Bilis, bilis. Pinahinayon lang. Sige. Mamaya, ibibigay ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ha? Ibibigay ko sa inyo. Ngayon, Mr. Sam, ano bang pag-usapan natin ngayon? Isang batas lang na dapat mong malaman. Ha? Kasi, baka sobrang excited ka ngayon, pero hindi mo alam, may problema ka pala. Pasalamat kayo sa inyong agency. Dito ba yung dinaanak kilos? Maraming kilos. Pero pagkatapos, certificate ang dala mo dito, marami kang matutunan. Bakit? Batas ang pag-usapan natin. Sana, sa lahat ng sasabihin ko, walang may nangyari sa inyo na hindi maganda. Okay? Wala sana. At kung may nangyari man, kung 100% ang excitement mo kanina, magbawas ako ng 20%. Bawat may nangyari sa'yo. Kung 100% mo na excitement, may tendency, after kumagtok, bawat na sinasabi ko dito may nangyari sa'yo, 20% agad ang ibabawas. So, 5 beses naman ako magbawas eh. Pag nangyari lahat sa'yo, may tendency, ubos yung excitement ko. Dahil ang ubos ang excitement mo, tatanungin na kita, tuloy, hindi. Ganun na kasimple. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Bilang mga bayani, dapat tibayan ang loob, tapang, at palaban. Sa lahat ng sasabihin ko, dapat hindi ka kakabahan, dapat magpapasalamat ka, at dapat hindi ka mawala ng pag-asa, dapat hindi ka ma-discourage sa sabihin ko. Kasi more on discouragement ang marinig nyo sa akin. Pero discouragement man yan, parang discouragement man yan, pero malaking bagay para sa inyo. Bakit? More on realities ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Magtatanong lang, umpisa na natin. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. 8. Sino ang mga first time? Taas yung mga kamay. 9. Hindi ako nagbilang. In-estimate ko na lang. 8 times 9, ilan? Ha? Sino pa kayo sa math? 8 times 9. Ha? Times 9. Yun lang? 48? 2. Tama ba? 42 daw bro. Okay. Nung magpataas ako ng kamay, mayroong tumataas. Pero mayroong hindi. 2 bisis ako magtanong. May first time may balik sa abroad. Mayroong talaga hindi tumataas ang kamay. Magtatanong na ako sa hindi tumaas ng kamay. Ano kayo? Sabi ng ilang iba, bakit alam ko sa iyo? Ganun talaga pag may mga pilosopo kasi. Ganun talaga, no? Tahimik-tahimik lang. Ilong-ilong lang, no? Ang ibig sabihin ng ilong-ilong, guwapo ka. Okay. Latin ang salita yan. Okay. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Siyempre, gusto ko lang malaman, no? Gusto ko lang malaman kung may ex-abroad, may first timer. Sunod na katanungan. Ex-abroad, isigaw nyo yung totoong naging karanasan nyo, hindi lang sa sarili mo, pati sa ibang mga OFWs. Ang sagot nyo lang sa akin, ex-abroad, either masarap lang o hindi. Yan ang sagot ha, masarap o hindi. Ex-abroad, isigaw nyo, iparinig nyo sa mga first timers. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi. Narinig nyo? Sa akin yung dalawa yun, masarap na mahirap. Sinabi ko, ang sagot mo, either o masarap lang o hindi. No? Pero, walang makadiretsong sagot. Pero may sumagot talaga mas marami. Ang sagot, hindi. First timers, narinig niya? Sabi niyo, bakit hindi? Umpisa na. Ano para pagpilasukan natin ngayon? Buksan ko lang ang isipan mo para malaman mo ngayon. Mr. Sam, bakit hindi masarap? Naku, subukan mo. Unang alis mo pa lang, airport ka pa lang, kung ano maramdaman mo. Yung gusto mong babalikan, yung naghatid sa'yo para mag-hug ka, hindi mo na magawa-gawa kasi pumasok ka na sa boarding gate. Tapos sumakay ka na sa plane, hanggang sa unti-unti umangat, hanggang sa tumago na doon sa ulap, no? Taas ng ulap, hindi mo talaga siya makita. Gusto mo mong silipin doon sa may bintana, ay hindi ka naman pwede doon sa gilid. Kasi hindi mo kukuhaan yun, di ba? Hindi ka naman ka pa naman kaupo doon. Tama? So, sobrang
lungkot ang maramdaman mo. Lalo na, pag nag-umpisa ka na, pagdating doon sa trabaho, umpisa na magtrabaho, tapos nakaramdam ka naman pagod, gutom, na gusto mong tawagan ng mahal mo sa buhay, pero wala kang matawagan doon kasi hindi naman sila kasama doon, tama? Ang ginawa mo, kasi magpa-serve ka ng pagkain, ikaw na lang ang mag-serve ng pagkain sa sarili mo. Ang tawag noon, self-service. Naihanda mo yung pagkain para sa sarili mo. Habang kumakain ka, magulo ang isipan mo. Pumapasok, nandiyan pa rin ang lungkot, no? Sa isipan mo. Nung maalaala mo yung pamilya mo, dati lagi mo silang kasama sa pagkain, sa pagtulog. Pero sa unang araw na pagdating doon, umpisa na ang gulo ng isipan mo. Pero may isang bagay ka na naisipan, ang ginawa mo. Kasi uso na talaga yan ngayon. Kinuha mo ang cellphone mo at tinawagan mo sila. Nung tinawagan mo, nakita mo sila. No? Nag-video call ka pa, hindi ka pa kontento doon sa tawag. Video call pa. Nakita mo siya, nakita ka rin niya. Pero nung biglang mag-brown out, anong nangyari? Nawala nawala siya, nawala ka rin. Yan ang pinakamalungkot, no? Pero, isang bagay pa rin ang pumasok sa isipan mo, di balik. No? Total, ganito na talaga ang buhay ko dito. Ako nang bahala, i-adjust ko ng sarili ko. Babawi na lang pagdating ng sahod. Pagdating ng isang buwang sahod, at after 1 month, sinahuran ka, nagpadala ka na sa pamilya mo, magpadala ka. Anong naramdaman? Di ba? Sobrang sarap na. Ang saya. Nagbunga na ang pinaghirapan mo. Pagpakahirap mo. Nung magpadala ka, hindi lang ikaw masaya. Pati pamilya mo, masaya na rin. Now, ngayon, ang tanong, sino ang masarap na pakiramdam? Yung nagpapadala o yung tumatanggap ng padala? Yung tumatanggap ng padala, guys. Kaya, handa ka. Kasi receive lang nila, hindi pa nabawasan. Ang pumapasok sa kanilang isipan, wow, may kasunod pa to. Kaya wala pa kang isang chichinas na ubos na, tawag naman yan sa'yo. No? Doon na umpisa. Nasasama ang loob mo. Nakulitan ka na. Kaya nawala na yung nawala na yung naramdaman mo dati na parang sobrang awa kasi na at parang miss mo. Unti-unti nang nawala. Kasi bakit? Wala pa nga isang buwan, tumatawag na. Oh. Sinabi mo maghintay, hindi pa rin tumitigil. Hanggang sa nakulitan ka, inupan mo na ng cellphone. Kasi bakit? Isang buwan na, end of the month na, wala pa rin sahod. No? Walang sahod. Delay. Problema. Tama. Totoo nangyayari. Okay lang kung medyo delay. Ay kung ibang posisyon, no? Nurse, ginawag janitor. Engineer, ginawag laborer, no? Totoo ba yung nangyari? Ay, mga nurse kayo, walang problema. Sa hospital pa rin naman kayo, housekeeping na lang daw. No? Hindi ko nakabain ito. Ganun ang nangyari. Sunod na katanungan. Lahat ba ay nakapagsaya ng kontrata? Sino nakapagsaya ng kontrata? Sige nga. Ilan ang nakapagsaya? Tatlo. Lahat ng hindi tumaas ng kamay, ibig sabihin hindi nakapagsaya ng kontrata. Tama? Ayon sa batas, dapat isang OFW bago magpilos dapat siya nakapagsaya ng kontrata. Sabi niyo ba? Sa'yo ng kontrata, bakit kami wala pa? Yan ang sinasabi. Super excited ka! Hala! Sugod na ng sugod! Kasi, balis na. Pilos na kami. Mamaya, certificate na! Ngayon, ano nangyari? Nasa batas po yan, guys. Nasa batas niya, dapat bago ka magpilos nakapagsaya ka ng kontrata. Kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, bawas na ang excitement yun. Na 100% ang natira is 80% na lang. At dapat, after mo magpilos, siguro din makaalis ka na. Bakit? Nasa batas, ang isang OFW mula nag-apply at nabisahan,
dapat 60 to 90 days prior, wala na siya sa Pilipinas at dapat wala na siya ngayon sa kanyang inuupuan dyan. Sabi ba, kami nga, 5 months na nandito pa rin. Problema hindi. Dahil problema, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira, 60 na lang. 60% na lang. Sabi niyo ba, tahimik lang yan. Ang layo pa ng pinagalingan natin. No? Yan, at least unti-unti niya nalalaman, no? Ang natira, 60% na lang. At dapat, bakit siya kailangan makalis? Kasi hindi lang siya nakapagpidos, nakapagsaya ng kontrata. Ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. No? Tama? Tama ba hindi? O, ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin? Sobrang laki. Kaya tandaan nyo, mamaya, may kusang lalabas dito na hindi magpapaalam, maniwala kayo sa akin. Bakit? Lalabas yan at tatawag. Tatawag ngayon doon sa agency, ma'am. Bakit? Sobrang laking kinuha nyo sa amin. Tapos 3 buwan, mahigit na, hindi pa rin kami nakaalis. Tandaan nyo. Dapat katumbas ng 1 buwang sahod. Kaya kung nangyari sa'yo, guys, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang nagtira is 40%. At pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Maxmore Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency? Bakit kami Jollibee? Sabi niya, at least pinakain tayo pare. Hindi niya pira yun. Pira mo yun. Sabi ng may dyan, parang nangyari na rin sa akin yan. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawa sa excitement mo. Guys, ang natira is 20%. At pag nagbayad, dapat ay mayroong kulang ano? Resibo. Sabi ng iba dyan, resibo? Bakit kami? Wala talaga. May ibig sabihin, normal lang. Ibabawas ko pa yung 20%. Ubos na ang excitement mo. Ang tanong, isigaw mo ng malakas na parang galit na galit ka. Ang tanong, tuloy, hindi. Mahina. Tuloy, hindi. Sipa! Sipa! Tuloy. Nagbinta na ng kalabaw eh. Yan ang sinasabi ko. Ha? Nagbinta ng kalabaw, kaming, tricycle, nagbinta na. Yan ang inaksyonan ko doon sa Nueva Ecija. Kalabaw at saka tricycle, pinagbibinta na. Ingat guys. Minsan siya bakit alam mo? Yan ang trabaho ko eh. Mula noon ang kagayan. Walang tigil. Eh dati lahat ang pangyayari, victims of the recruitment, lagi nakalive yan sa radio. No? Pag sinabi, marinig mo sa radio, pag sinabi mo sa mga kito si Mapataruan, Purwan, anak ko lang si Pilang Betulong na kasi 50,000 watts. Di! W-I-C! Ako po yan. Sa isang radio pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RSU, sabi ka sa ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Labigo ng bayan. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Mr. Sam, gaano katotoong sinasabi ko? Buksan mo, i-search mo ang Kaagapay ECTV. Kung may kayo manood ng YouTube, no? Naloko lang kayo ng panood-panood, wala naman, hindi ka naman kumikita doon. Panoorin mo. I-search Kaagapay Space ECTV. May data ba kayo? May mga data? Search nyo. Para mas lalo nyo pang makita lahat doon yung hindi ko nabanggit ngayon. Para pag makita ninyo yung mga nangyari sa labas naman, sabi niyo, ganito pala pagdating doon. Panoorin nyo. Kaagapay, dito picture ng picture ko kanina. Di ba? Pero wala kang... Nakapal may naman kami sa inyo. Kaagapay, Space, SCTV. S-C-T-V. Nandyan. Makita nyo dyan. O sa mga vlogger din dyan. Ano ka dyan, makipag-engage ka dyan. Kasi kung mahina yung view mo, kung makipag-engage ka dyan, bigla ka naman mag-viral. No? O Kaagapay, Space ACTV.
Pag nakita nyo sa YouTube nakasalamin kulay itim, nakasombrero kulay itim. No? Nakita mo na, sir? Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. I-subscribe mo. Bakit? At least, pag na-subscribe mo, pagdating mo sa labas ng bansa, may problema ka, i-review mo lang din. O, i-review mo lang dyan yung nangyayari dito sa Pidos. Makikita mo na yung encounter mo para na problema doon, mas matindi pa kaysa naramdaman mong gutom dito sa Pilipinas. Makikita mo dyan, sino makita mo? Mukha mo. Bakit? Bukas lalabas ka na dyan. Kala nyo. Lalabas na kayo dyan. Oh, yan. Okay. Kaya dapat, no? Yan. Tingnan nyo kung anong ginawa ko dyan. Yung sa isang ano ko, may pinos ako dyan. May in-upload ako. Tingnan nyo kung anong ginawa ko. Ha?